Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi daw ni Bongo, hindi raw siya takot. Okay, di raw siya takot, pero tingnan niyo ang mukha ni Bongo. Tingnan niyo diyan ang mukha ni Bongo. Hindi ba yan takot? Ha? Ang malinaw lang diyan, lagi ko naman tong sinasabi, ang problema ni Bongo, hindi siya handa na magtago. Hindi siya handa na magtago. Ha? Hindi siya tulad ni Bato. Ay si Bato, PMAyer yan, military, chief ng PNP. Ha? Nasanay na malayo sa kanyang pamilya, Kaya pag kumbaga si Bato, nakalugar siya, pwede siya sa pagtago. Ito talagang si Bongo, medyo hindi ito sanay sa ganyan. Kaya wala naman talaga siyang magagawa. Wala naman talaga siyang magagawa. Magtatago siya. Hindi nga ganun ang ni Bongo eh. Hindi siya trained sa ganun. Hindi siya handa sa ganun. Maalala niyo si Robin Padilla? Si Robin Padilla noon, 'di ba nung wanted doon si Robin Padilla noon, nagtago din 'yan sa Bicol. Ha? Kasi yung half brother niyan, ni Padilla, mayor noon ng isang bayan ng Camarines Norte. O yun, nagtago 'yan doon si Robin Padilla. Pero sa bandang huli hindi niya rin nakayanan eh. Kaya sumurrender din eh. Alam din niya ni Bongo na mahirap yung pagtago, hindi niya kaya 'yan. O kaya, pag tinanong mo siya, daw ba? Magtatago daw ba siya? Tatakas ba siya? Ang sagot ni Bongo, hindi daw siya takot. Kasi wala naman daw siyang kasalanan. Importante rito, dapat fair po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Kaya po ako naririto ngayon dahil wala po akong kasalanan. Pero tingnan nyo ang mukha niya. Sa mukha niya, makikita mo, balisa siya eh. At saka kung nagsasabi man siyang hindi daw siya magtatago, kasi no choice siya eh. Hindi niya naman kaya magtago. Kaya lang, sa totoo lang, takot na yan si Bongo. Alam niya nang posibleng mangyari sa kanya ang nangyari kay Duterte. Ang nagpapalakas na lang ng loob niya, may mga kapwa niya senador tulad nila Cayetano na magpapasa daw ng resolution para yung Senado ay magkaroon ng nagkakaisang stand, parang sense of the Senate, para hadlangan ang pag-aresto kila Bongo na kung aarestuhin man sila, dalhin muna sa lokal na korte, wag naman direct kaagad sa Interpol o sa ICC. Ang problema, tulad nga ng sinabi ng DOJ na napanood ko, yung spokesperson ng DOJ, sabi ng spokesperson ng DOJ, call yan ng presidente. Si PBBM bilang presidente ang may call niyan. Ano bang decision niya? Ang problema, di ba? Nagsalita na si Yussi Claire Castro eh. Sabi ni Yussi Claire Castro, anong gagawin pag lumabas ang arrest warrant? Kung anong ginawa kay Duterte, yun pa rin ang gagawin. Nung sasalita ba ng ganon si Yussi Claire Castro na hindi muna nagtanong sa presidente? Siyempre magtatanong siya. Halimbawa kung tanungin ako ng media, ano bang gagawin kila Bato at kila Bongo kung lumabas ang arrest warrants nila? Malamang ang sagot din sa kanya, kung anong ginawa kay Duterte, yun din ang gawin natin. Kaya ganon din ang sabi ni Yussi Claire Castro. Kaya yan, kahit naman pumosisyon ang Senado, sasabihin na naman ng Senado, wag namang isurrender si Bongo at sila Bato sa Interpol. Hindi naman sa kanila yan, sa executive yan. Desisyon ng executive yan kung anong gagawin. Pag dumating yung arrest warrants ng ICC, ang magde-decide kung anong gagawin kila Bato at kila Bongo, executive. Kahit pa sabihin ng Senado na ang sense of the Senate is dalhin muna sila sa lokal na korte, hindi. Ang makakapigil lang dyan sa executive, ang Korte Suprema. Kung mag-i-issue ang Korte Suprema ng TRO. O kaya, bago lumabas ang arrest warrant ng ICC, ay mag-decide na ang Korte Suprema doon sa issue ng constitutionality ng arrest ni Duterte. Yun. Kasi di ba may nakapending na petition sa Korte Suprema? Legal ba yung ginawa kay Duterte na pagka-aresto din lang sa ICC? O kailangan niya munang dalhin sa korte? Wala, hindi pa nadidesisyonan niya ng Korte Suprema. So, hanggat wala pang pronouncement or desisyon ng Korte Suprema dyan, ang gagawin ng executive, tulad ng sinabi ni Yussi Claire Castro, kung anong ginawa kay Duterte, yun ang gagawin kila Bongo at Bato. Kaya yung ng Senado ngayon maglalabas ng resolution. Sabi ni Cayetano, magi-sponsor daw ang minority ng resolution. Wala 'yon. Katulad din yan ng resolution nila noon. Di ba may resolution sila noon na ini-express yung stand ng Senate na
sinusuportahan nila yung house arrest kay Duterte? Wala. May ano ba yun? May nagawa ba yun? Wala naman yan. Kaya itong si Bongo, kahit pa anong sabi niyang hindi siya takot, makikita mo naman sa mukha niya, tingnan niyo. Sinasabi niya lang na hindi siya magtatago kasi hindi niya naman kaya magtago. Talagang wala siyang magagawa. Harapin yan. Ngayon, paulit-ulit lang siyang sinasabi, wala naman akong kasalanan. Ang problema, ididipinsa mo yan dun sa ICC. Dun ka magdipinsa niyan. Dun mo sabihin yan. Kaya nga magkakaroon ng trial eh. Para idipinsa mo ang sarili mo. Ay mabuti nga sila binibigyan ng ganung pagkakataon. Mabuti nga sila binibigyan ng pagkakataong magdipinsa ng sarili nila. Yung mga pinatay sa war on drugs si Duterte, nabigyan ba yun ng pagkakataong idipinsa ang mga sarili nila? Hindi. Kaya nga extrajudicial killings pinagpapatay na lang na parang hayop. Ito si Bongo, paulit-ulit siya, wala naman daw siyang kasalanan. Ang role niya daw sa administrasyon ni Duterte noon, hindi naman tungkol sa drug war. Oo nga, pero sino ang inuutosan ni Duterte pag magpapadala ng order sa death squads, sa national network na mga pumapatay? Sinong inuutosan niya? Ay natural siya, si Bongo. Sino ang inuutosan kapag magpapadala ng rewards? Si Bongo. Ngayon sasabihin ni Bongo, inutusan lang naman ako order yun eh. Legal naman yung order sa akin. Paano naging legal yun? Legal ba yung order na gano'n? Yung magpadala ka ng reward money? Yung reward ba na yun, legal? Importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Yan yung problema ni Bongo. Nung ini-interview siya, tinatanong siya tungkol sa reward. Kinumpirma niya, may reward daw. Legal ba yung reward na yon? Legal ba yung reward system na yon? Hindi legal yun. Illegal yun. At yung reward system na yun ang nagkukumpirma na totoo nga na state policy yun. Lalo ngayong pinatibay ngayon yung ng prosecution na yung pinatupad na mga pagpatay ay coordinated, bahagi ng isang sistematikong plano, organizational policy yan ng PNP, state policy yan ng gobyerno. Sabi ni Bongo, nagbigay ng reward. Kasi ang akala ni Bongo, yung pagbibigay na yun ng reward, legal yun. Kaya yung mga pinadala niyang reward kila Garma, legal ba yun? Sabi pa ni Bongo, kapag nahuli, 500,000. Kapag napatay, depende. Kung nanlaban, mas mahal ang bayad. Mas mahal ang reward. Ay matindi yun. Talagang yung mga sinabi na yun ni Bongo, parang pinatunayan niya na mismo na totoo nga na mayroong reward system, at ganun yung sistema ng reward. Kaya kahit anong sinasabi ni Bonggong hindi siya involved doon, hindi siya involved. Hindi naman ibig sabihin na hindi ikaw yung nag-trigger, nag-pull ng trigger. Bakit? Ang guilty lang ba sa ganyan yung nag-pull ng trigger? Si Duterte ang nag-mastermind, nag-command. Ang nag-command sa mga pulis, si Bato. Ang nag-command sa mga death squads, mga papatay, sila Garma, sila Leonardo. Ano naman ang role ni Bongo? Siya ang tagabigay ng reward. Kaya yung kanyang partisipasyon doon ay bahagi pa rin ng common plan para sa drug war. Yun ang malinaw doon. Kaya kahit anong sabi ni Bongo na hindi siya guilty, na hindi siya sangkot doon niya yan idepensa sa ICC. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.